Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang matinding pasabog ang naganap ngayong araw. Titistigo na sa korte si Manang Aimee laban kina Kuting at Lisa Tanas. Marami ang nagulat sa biglang desisyong ito, lalo na't matagal nang tahimik si Manang Aimee sa issue. Sa kanyang nalalaman, sigurado mabibigyan ng matibay na ebidensya ang kaso laban sa dalawa. Wala nang kawala sina Kuting at Lisa Tanas dahil may isang pangunahing saksi na magpapatunay sa kanilang mga ginagawa. Sa pagpasok ni Manang Aimee sa korte, kitang-kita ang tensyon sa paligid. Alam niyang hindi magiging madali ito, pero desidido siyang ilabas ang katotohanan. Ang tanong ngayon, ano ang magiging reaksyon ni Kuting at Lisa Tanas? Magpapanik na ba sila o maghahanda ng depensa? Sa dami ng mga nakabuntot na kontrobersya sa kanila, mukhang ito na ang huling hirit nila. Marami ang nagsasabing tapos na ang laro para sa dalawa. Ang mga taga-suporta naman nila ay tila tulalas sa bilis ng pangyayari. Kung dati tila untouchable sina Kuting at Lisa Tanas, ngayon ay mukhang malapit na silang bumagsak. Sa huli, mahirap labanan ang katotohanan, lalo na kung may matibay na testigo laban sa iyo. Ang hustisya ay hindi natutulog at ngayon mukhang oras na para panugutin ang kanilang mga kasalanan. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayan. We all know na ang tao kapag kahit matalino, kapag ang kanyang ngangabels ay nasupalpala ng pera ng bayan, kahit kapunin ni Lisa, walang ano yan, walang kahihiyan. Let's talk about Kuting, baby. Let's talk about Pulveron, baby. Let's talk about... Okay. Naimbag na Rabii sa aking mga palanggang Ilocano na nandoon kahapon, kahapon, the other day. Alright? Okay. Bakit pinagkakabalan nila yung video, sabi ni Floyd Kabawatan? Okay, good point. Ang sabi nila, ang unang in-interview yung si Sandra, okay? Hindi daw nila doon sa zona nila, 'di ba? Ang una nagpa-press con si Abalos na taranta siya. Okay, na sinasabi niya na AI generated daw po yung video na Pulburon video. Tapos si Sandro ay sinabi nila hindi nila i-dignify o just hindi nila papansinin o bibigyan ng pansin etong AI generated. Oh, really? Bakit sanib puwersa, PNP, NBI, DOJ, and DILG at marami pang mga hitad doon sa inyong press conference? Ayaw nyo palang patulan eh. Okay? Bakit nataranta kayong parang mga kinapon ang inyong mga pototoy? Ngayon, mga kababayan, eto Abalos makinig ka. Kahapon, tataranta ka ng bonggang-bongga, okay? Na AI to, ganyan, fake, deepfake, bakit yung taga-NBI, tinanong siya ng reporter, ito po ba ay AI generated? Mga kababayan, kahit balikan nyo, which is waste of time to watch them, kasi they're all Pinocchio. Di ba? Wala, sasayang na yung oras ninyo. Makinig na lang kayo sa akin. Mag-enjoy pa tayo. Okay. Ang sabi ng NBI, ayaw ko sinong Judas na yun, hindi ko matandaan yung pangalan niya, na hindi daw, tinanong siya, ito po ba, mahina yung yung audio ng mga reporters, ito po ba ay AI generated? Okay, ang sagot, ito yung konteksto ng sagot. Hindi masasabi kung ito ay AI generated. Hindi nila masasabi na AI generated. Pero during that day na nirelease ko yung video, ang sabi ni Abalos, sure siya na AI generated kasi sa tenga by just looking at the tengang Kuting, di ba? Tengang Kuting ay sigurado siya na deepfake. Kaso, mga kababayan, okay, tingnan natin.
Dahil baka mawala lang tayo ng konti. Okay? Dahil lang. Ba't ganito? Okay. Ayan, nakabalik na tayo, di ba? Meron akong inactivate. Inactivate ko yung mga palangga. Alright, so ganito, mga kababayan. Tignan nyo yung kanilang, kung gusto nyo magsayang ng oras, you check the interview. Sabi ni Abalos, na gumaganon siya kahapon ito ay deepfake. Sigurado kami, deepfake ito. Tapos tinakain niya yung salita niya. Deepfake. Ganon. Patingin ka kaya, Abalos? Alam mo yung involuntary muscle mo dito? I mean, the way, yung manifestation of your ganyan, something wrong with you. I'm concerned for your health. Why don't you, see your doctor. Maybe you can explain. Anyway, sige, hindi ka bida. Pero napansin ko talaga may mga manifestations na alam ng ating mga palanggang doktor o nurses or mga eksperto dyan, kahit hindi ka expert Di ba? Kasi ang kapag normal ang structure ng isang tao, wala kang bisyo, kahit may bisyo ka pa. Kahit nagyoyosi ka, ang yosi hindi naman nakakaganon Ang pagtoma ng alak hindi naman nakakaganon. Pero yung pulburo nakakaganon So tignan natin. I don't know. I'm not really sure kung ano yung cause ng paggaganon ni Abalos. O baka may natanggal siya ngipin, nasakit lang, gaganon siya. So maybe you can explain that sa amin kasi marami nagtatanong sa akin, Miss Maharlika, ano ba yung hiningiwi ni Abalos? Parang kapareho sila ni Kuting. Abay, malay ko sa mga jutang ginamis na mga yan kung anong tinitira ng mga yan. Okay, ito na lang. Binabalikan ko yung interview. Dinidiin nila, mga kababayan, how poor ang inyong presentation. Naka-folder. Anong katsipan yan? High-tech na tayo ngayon. Jutang Ginilis, gumagastos nga kayo ng sikuting ng paikot-ikot sa buong bansa. Tapos, ang pinresent nila palangga, folder. Ano ito? Presentation sa high school class? Alam mo na pinapanood ko? Ito ba talagang kachipan ng mga ito? Ang sarap talaga sa lugsugin ng mga pototoy. Ang mga pototoy na kinapon na para mga pusa. Okay. Ito, pakinggan nyo Ito, makinig kayo, mga pulpol. Okay, number 1 point. Nasinungaling si Abalos kahapon dahil sabi niya, nung una niyang press law, natatarata sila, that was before SONA, dahil naapektuhan daw, yung kanina dapat daw, magsusona sila, magsasaya sila, di ba? Kailangan niya mag-press con at sasabihin na deepfake to control. Ang DND nagsalita, to control the wildfire. Para bilugin ang utak ng taong bayan na sila lang ang paniniwalaan kasi ang gusto ng mga ito ay imomonopolize nila ang karunungan at impormasyon na available naman sa online. At mas matalino kayo sa kanila. So sabi ng NBI, hindi daw sila sure kung AI ito or deepfake whatsoever. Kasi si Jojo de Gumasan, thank you for your effort na ikaw ay nag-forensic dudong. Okay, so sinungaling. Tapos tinanong ng reporter, Sir, ganyan. O sino ba itong na-identify nyo na ba? Yun yung tanong malabo, basta malabo. Ang sagot kasi ng pulis, dito tayo magbabari sa kanyang sagot. Pero I assume na ang question, sino ang perpetrator? O sino itong mga tao sa likod? Hindi daw nila masabi. Tapos tumawa si Abalos, hindi namin masabi. Doon pa lang nagsisinungaling na kayo. Di ba? Doon pa lang nagsisinungaling. Ako umami na ako. Ako yung nagpalabas dito sa Amerika. Hindi na kayo mahirapang mag-imbestiga. Imagine yung mga kababayan, niloloko kayo. Imbestigahan daw nila kung sino ang perpetrators with S. Ako yun. Ako yung tinutukoy nila. Ayaw nila ako pakalanan. Bakit? Ayaw yung malaman ng taong bayan na may isang Maharlika na naglakas ng loob na i-present ang video ng isang mama. Yeah, si Jojo de Guzman Connect TV. Ayan, thank you. Sabi ni Elizabeth.
Di ba? Tinanong. Doon palang sinungaling kayo eh. Simple question that you know already kung sino ang nag-play ng video. Hindi nyo masagot. Abogado, DILG, SOJ, lahat kayo mabuha ng GNM. Hindi nyo masagot. Ako ang nag-play. Sinungaling, doon palang napakanuknukan yung sinungaling. Hindi iimbestigahan pa namin. Really? Nagkaroon kayo ng picture-picture doon, dinikit-dikit nyo sa folder, facial chuba-chuchu. Nag-base kayo doon sa picture, sa screenshot doon sa video. Tapos mamaya, let's talk about the facial reaction, the facial features. Tanungin ko kayo mga kababayan, tinanong ng isang reporter, si Abalos at lahat ng mga kinapon na parang mga kuting, okay? Sino ang nag-upload? Sino ang perpetrator? Imagine mo, hindi nila masagot kasi iimbestigahan pa daw. Hoy, itong mukhang to ang nag-upload. Ha? Ako ang nag-upload. Huwag kayong magdamay-damay na kahit sino dyan sa Pilipinas na hahabulin ninyo. Mga kababayan, gusto nila kayong pigilan. Hahabulin ang lahat ng nag-upload. Ito ay diktador. Mga polis na matitino, mga AFP, ito ba ang gusto nyong ibigay sa Pilipino na lahat ng nag-share lang naman ay kakasuhan ninyo panggigipit, pang-adiktador yan. Ako ang kasuhan ninyo kung ako ay may na-violate na crime eclabush na sinasabi ninyo. Ako ang nag-upload at nag-present dito sa Amerika. Doon pa lang, nuknukan kayo ng sinungaling. Diba? Nuknukan. Hindi nyo na kailangan gumastos ng taong bayan para mag-create ng mga task force. Ako, di ba sabi ng DND, makipag-connect sa Amerika, edi go. Anong crime ang violate ko? Ang sabi ko lang naman, mga kababayan, eto po ang mama. Kayo na ang humusga. Sabi ko sa inyo, 3 days, Abalos, kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika, dali. Putangin nyo, lahat na lang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Mga polis, lalo na kayo mga polis na hindi naman high-ranking officials, eto rin po ang gagawin sa inyo. Mga Katoliko, lahat ng religious group, eto rin ang gagawin sa inyo kung nagkataon na nasa posisyon ko kayo. Okay. Bakit sinungaling? Mga kababayan, palanggingging, okay? Nag-focus sila sa tenga. Okay? Wait. Sabi ang tenga, ganito, yung pina, yung lobe, eclabush. Unang-una, pull kayong lahat. Kung totoong nag-forensic investigate kayo, ang pag-detect kahit isang ordinaryong Pilipino, teka, may lang ako, may gugurgurin ako. Favorite kong ang gurgur ngayon, isa lang. Okay. Ngayon, mga palaga, ang pag-detect, nanonood ako ng mga forensic, di ba sabi ko sa inyo, favorite show ko yan, di ba? Oh, favorite show natin yan, nanonood tayo ng mga forensic investigative. Oh. Okay, eto na. Nag-focus sila sa tenga. Kung gusto mo ipakita sa taong bayan dahil sinasabi nila ina-underestimate daw natin ang kanilang katalinuhan, talaga naman ang katalinuhan nyo, hindi katalinuhan, kasyungaan. 7 feet below the ground ang inyong kasyungaan. Why? Facial forensic, hindi lang po nag-a-attribute sa tenga ng tao. Okay? At yung sinasabi nila, mahirap talagang mahirap talaga i-compare ang tenga kasi moving yung video. With video, definitely moving. Pero mga kababayan, okay, ayon sa ating pagsasaliksik, okay, kapag gumawa ka ng forensic investigation regarding sa facial nga bakit? Dapat airshal lang. Airshal lang, di ba? Ear lang Airshal. Facial. Ibig sabihin, lahat ng features kasali. Kasali ang eyebrow. Bakit hindi nyo sinabi ang eyebrow magkapareho? Sige, mga kababayan. Oy, may mga eksperto ba dito sa forensic?
Bakit hindi sinali? Ang sabi kasi dito, kapag undergo ka sa forensic investigation in terms of facial features, dapat kasali ang shape ng mukha, okay? Ang ilong. Bakit nyo hindi sinabi ang ilong na magkapareho? Bakit hindi nyo sinali sa inyong forensic? Bakit tenga lang? Ha? Bakit tenga lang? Bakit hindi kasama ang ilong? Ang bibig. Di ba? Sabi ko nga yung mga dito. Okay? Bakit hindi kasali yan mga palangga? At kasama dapat sinusukat yung face. Sinusukat pala yan palangga. Okay? Yung proportion, kung proportion ang mukha, i-compare mo sa kabila at sa kabila, yung kino-compare nilang photos. Pero actually, ang dami nag-send sa akin ng mga pictures ngayon sa email na iba-ibang picture ni Kuting. At iba-iba rin ang size ng tenga niya. I'll just show you something. Okay? May nag-send sa akin. Okay? Tama nga naman. Okay? Sabi dito, ito. Ano to? Highest Life. Okay. Ayan siya, di ba? Oh, ayan. Okay. Ngayon may nag-send sa akin. Ano to? Oh, yung tenga niya. Ayan yung picture niya. Tenga. O, diba? Kung dyan tayo magbe-base sa picture na yan, tignan yung tenga. Okay. Tapos ito naman ang tenga. O, diba? Iba rin. O, tignan yung tenga niya. O, ayan. Tenga. Okay. Ito pa tenga niya. O, iba din ang shape ng tenga niya dito. O, dyan mo makikita. Iba-ibang picture. Bata-bata pa siya dito. Ayan yung tenga. Kung dyan tayo magbe-base, o, yan yung tenga. O. Tapos ito yung isang tenga. Diba? Ibang shape. O, iba ang shape. Iba rin ang shape. Iba-ibang picture actually. Iba-ibang tenga. Okay? Ganito lang sa atin. Mga palangga, alam ko na hindi kayo kasing syunga ng mga taong nasa gobyerno ni Marcos Jr. Okay? Anong titignan mo? Dapat in-explain ninyo. If you want thorough forensic investigation, you consider the age. Dapat discuss ninyo. Itong picture na ito, ang tansya namin, this was taken sometime in 2010, 2012, o baka noong 2012, nung time na may tumakbo na certain Daza sa Bedea na si Marcos Jr. at si Maria ay nag-chuchongkiar o nagpupulbor, nagsingot, di ba? Pwedeng ganon. So titignan mo yung age. You consider that age, mga palangga. And you consider also the weight ng tao, di ba? Definitely, pag ako, tumaba ako, gumanyan ako, di ba may isang bayaran dyan na lumobo sa kalalamo ng pera ng bayan? Definitely, mag-iiba ang facial expression mo. Feature mo. Nung bata ako, ganun ako, para isang bulatin na hindi pumipirma sa akin, payat. Ganyan talaga ako. Pero pag tumataba ka, pwede kang gumanon. Kung kakalamon mo sa kabad ng bayan, gaganyan ka. Di ba? So, yun yung i-consider mo. Huy, ano nangyayari sa inyo? Tagang kinapon kayo ni Lisa, no? Nataranta kayo. Sinabi ko lang naman, mama. Hindi ko naman siya pinangalanan na, mga kababayan, ito na po si Ferdinand Marcos Jr. Wala naman ako sinabing ganun. Ang reaction, tinanong ko yung mga palangga ko, ano ang, bahala na kayo ang mag-react. It just so happened na sumisigaw sila ng Marcos, bangag. Marcos, bangag. Okay? Next, ano pa yung i-consider mo? Alright, dapat in-explain nyo yung clothing. Yung suot niya, pagsusot niya ng damit, yung buhok, 'di ba? Yung buhok. At dapat base sa forensic research natin, mga kababayan, hindi ka lang magbe-base sa isang picture. You get series of, different pictures para i-compare mo. Mga buha ka ng Jenny, isang picture lang, tapos tenga lang. Kundingon ko na ang mga dalonggan, yung mga kinapon. What is the purpose of this? For press con. Para takutin kayo. Para takutin ang taong bayan na wag i-share at hindi malaman kung ano ang ginagawa ng isang mama sa video na pinlay ko dito sa Amerika. Wala kayong pwedeng ibang sisihin kung di ako. Mga palangga na nag-share, ako nasasalo lahat. Total, ako naman target ng mga buwakan ng Genimis na yan. Manang Aimee, that's a good question. Okay? Senator Aimee, bakit hindi mo sabihan ang iyong kapatid, may nag-comment lang, na magpahinga na siya kasi alam na alam mo
ng kapatid mo, ikaw na rin mismo nagsabi, di ba? Sa mga private gathering, na alam mo, ang kapatid mo ay pulboronic. Huwag na tayo magsinungaling, Senator Amy. Naku, mapupuruhan ka dito. Hindi pa siya sasalita. Mapupuruhan ka sa taong bayan, damay ka dito. Kasi binudol mo yung taong bayan eh. Ngayon, tahimik. Huwag kayo matakot dito. Dapat sila ang matakot sa atin. Sa ating mga Pilipino. In-explain ba nila? In-explain nila yung mga technical tools nila. No, hindi nila in-explain. Tinanong doon kung ano yung mga technical tools ang ginamit nila. Sinabi nila, in-enhance nila, in-enlarge yung picture, camera. Ano yung tools? Ano yung tools, Abalos, na sinasabi mo kahapon na ito ay AI? Hindi nyo nga ma-mention what kind of app? Anong level of whatever technology ang ginamit nyo? Picture lang eh. Kahit kaya kong gawin yan. I-enhance mo, di ba? Kahit sa cellphone. Parang ganito yung ginawa nila. Tapos gumastos pa kayo milyon-milyon na ganyan. Naggawa pa kayo ng task, mga kadyutahan nyo. Ito, tulad nito, pinuporensik ko to ngayon. Ayan, sigurado talaga ako, positive yan, sikuting yan. Kita nyo? Mahilig sa coke. Okay, teka muna. Ito, mga kababayan. So, zoom in, zoom out lang nila yon. Parang ganito yan. Diba? Parang ganito. Diba? Pag ginanon mo, pareho lang ang ginawa nila. Zoom in, zoom out, Wala naman silang ginawang high technology. Picture parang sa folder. Sabi ko nga, pang-elementary ang reporting ninyo. Nasaan yung technology na sinasabi ninyo? Hindi man lang kayo mag-PowerPoint. Ano to? Back in Stone Age? Hello? Okay? Napakasinungaling yung mga kinapon. Okay, nga now what? Mga kababayan, ito ang ating okay. Sabi ko dito, sabi dito, okay. 'Yon ang mga ano daw ba yung technological tools na ginamit? Isa 'yon, ipi-present mo ko. Ikaw ay nagpa-press con, ipi-present mo. Ano yung software na ginamit mo diyan sa facial o tenga recognition na 'yon? At dapat i-verify mo dito, hindi lang sa isang picture, marami kang mga specimen or mga samples, hindi lang isa. Ang pinakita nyo lang yung magkaiba. Ang mga pictures ni Kuting, iba-ibang mga mukha dyan sa, syempre, iba-ibang angle, iba-ibang mukha, iba-iba ang angle ng camera. Di ba? Tingnan natin yung tenga ko. Ano picture ng tenga ko? Tingnan mo yung tenga ko. Yan, syempre, maliwanag yung tenga ko. Di ba? Minsan may moment na kapag ang angulo mo ganyan, di ba? Bukas na bukas yung tenga. Tapos, tama ha? Kasi yung video moving. Okay. Pag gumanyan ako, mga palangga, puyat ng lola mo yan, mukhang palakang puyat, parang si Lisa. Di ba ganyan? Naduling na ako. Ayan, di ba? Open na open yung earlobe ko. So, since moving nga, yung video na pinagkunan nila, ganyan ang angulo. So, gaganyan ako. Kunyari, ginagalaw nyo yung video. Gaganyan ako ha. Mag-iiba ng shape. Pag in-screenshot nyo, di ba? Mag-iiba itong dito. Gaganyan ako. Since moving, iba na yung shape. Gaganyan ako. Lalo ng iba, numipis. Pero pag gumanyan ako, isanaksak ko yung pagmumukha ko sa inyo, makapal itong tengang ito. Pero pag gumanyan ako ng dahan-dahan, o pag gumanyan pa ako, iba na naman. Di ba? Naduling na tuloy ako. Okay. Ngayon, mga kababayan, kaya nga ang question natin sa mga ito, bakit kayo sa tenga lang? Hindi naman tayo dito, may mga doktor ako, mga follower, tsaka may mga abogadong magagaling. Bakit sa tenga lang sila nag-focus na ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa mga eksperto na nag-specialize itong forensic investigation na ito, napaka-importante na mula eyebrow, yung eyebrow mo, pati lid ng mata mo, pati shape ng ilong mo, pati ito, pati size ng mukha, yung thickness at age, you have to consider. Hindi ka lang pwedeng mag-base sa tenga. Bakit they failed na hindi sabihin na yung ilong? Kasi identical. Ayaw nila kayo bigyan ayaw nila mag-suggest sa taong bayan ng thorough knowledge na ma-absorb ninyo. Kasi gusto nila sa tenga lang, yung punong-puno ng totally siguro tenga ni Kuting. Diba? Bakit doon na sila magpo-focus? Ibig sabihin, sayang ang magpa-drug test is the way. Sabi ni Sol, sinabi ko nga sa kanya,
Sayang ang pera ng bayan, sayang ang nilamon nila during the press conference, sayang ang budget nila sa mga task nila kung hindi nila ipo-focus ang okay. O sabi ni Den Scorpion, yes ma'am, some principle with face recognition pwede nilang gamitin yung software ng face recognition. Exactly, darling. Sabi ko nga, eyes. Okay? Ano pa dapat yung, sabi ko nga, ano pa dapat ang i-consider ng forensic expert? O yung jawline, sinasabi nila, di ba? Pero hindi sila nag-focus doon. Exactly the same jawline, darling. Baka identical twin sila. O di ba, sabi nila, di ba yung mga urban legend na kesyo, yung totoong bangag, namatay na, may mga ganun-ganon. Okay, what else? Cheekbones. Tingnan yung cheekbones pareho. Bakit po, mga kababayan, ayaw sabihin sa inyo ng NBI, ng DOJ, ng DILG, lahat sila ni Abalos, na tignan nyo yung cheekbone. Although, may mga litrato si Kuting na mataba. Meron siyang litrato na parang natipos nung time na nagkaroon siya ng kubid-kubidan man. Alright? Natural. Kapag inabuso mo ang iyong katawan at ngumingiwi ka na, mag-iiba talaga ang facial, mag-iiba yung feature mo, yung proportion ng mukha. Siyempre, kung ako'y alindog ko, ganyan, ganyan ako, ganon. Tapos bigla ako nagpulburon, di ba? For 30 years ako nagpupulburon. Magkakaiba, iiba na ang facial, magiging crackhead ang itsura. Ganon ka na, di ba? Di ba? Tignan nyo yung mga gumagamit ng pulburon. Di ba? Tignan nyo. Yun, magkakaiba talaga ang proportion ng iyong mukha. Then, although it's hard to para sa akin kasi nga malabo yung video kasi nga hindi yun kahapon sinute o ng spy, camera spy, whatever, ginamit niya, ballpen ba o button ba o dinikit ba niya somewhere. Natural, ang sabi ng mga